hindi ko nakakalimutan ang utang na loob ko sa inyo, senyor. Sa parteng yan, maaasahan niyo ko. Eh, ano pa pinag-usapan natin? Mag-inuman na lang tayo. Hindi masama ang maglingkod sa bayan. Tinitiyak kong isa yan sa mga panaginip ng ama mo bago siya mamatay para sa iyo. Ang magiging problema mo lamang dyan ay ang kasalukuyang takbo ng panahon. Lalo na dito sa ating bayan. Hindi siguro lingid sa iyong kalaman na magmula nang mamatay ang iyong ama, hindi na mapakali ang ating mga kababayan. Yun na nga ang iniisip ko, Father eh. Baka sa batang edad kong ito, hindi ko magampanan ng mga responsibilidad. Kung yun lang inaalala mo, hindi na problema yan. Pagtutulungan na yan ng ibang tagapagtaguyod ng bayan na mapagkakatiwalaan mo. Ngunit, ang pangamba ko lamang, baka matulad ka sa iyong ama. Iyan pa ang isa, Father. Napapansin ko, para bang wala nakakaalam sa pagkamatay ng tatay ko. Iniisip ko tuloy, para ba na pagkakaisa ng pamilya namin? Hindi naman siguro, iho. Huwag ka mawala ng pananalig. Ang Diyos ay hindi nagtutulog. Doon sa isang suliranin mo, pag-isipan mo. Hanapin mo sa iyong kalooban kung totoong ang handa ka na magsilbi sa ating kababayan. Oo, Father. Sige na, Helen. Atat na atat lang to si Bossing na makaka-table ka. Pagbigyan mo na. Titable lang naman eh. Pambira ka naman oh. Para ka namang iba eh. Sige na. Hindi pwede kasi busy ako eh. Ba't ba ang kulit-kulit mo? Busy ka lang, Tol. May gustong magbida rito. Noni, tama na. Eh bakit? Hostess ka ba? Para yung table nila? Ba't ka ba nakigalam? Ano ba yung gusto mo? Noni, tama na. Tama na yan. Sandali, sandali. Huwag kayong magkikilam. Pasensya ka na, Helen. Natuwa lang si Bobby. Pakitignan nga yung cheat namin. O sige. Noni, tama na. Talaga bang hindi na magbabagong isip mo? Hindi na siguro. Anong sabi nila? Ano pa? Siyempre, tutol ang tatay. Eh, ikaw, akala ko ba susunod ka sa nanay mo sa Amerika? Para ano? Hanapin ko tatay ko. Bahala ng nanay ko doon. Masaya naman ako dito eh. Kailan ba alis mo? Hindi pa ako sigurado eh. Pero kahit anong oras, pwede ako umalis. Sabi ko na nga ba eh, dito kita makikita eh.
Ano ba naging problema mo? Bakit bumalik ka dito? Hindi ka nagpaalam nung malis ka. At naghintay ako. Kahit isang sulat, wala akong natanggap. Hindi ko iniisip na makakabalik pa ako rito. Mahirap ang buhay ng sundalo. Lagi nakikipagsapalaran ng buhay. Ayoko umasa ka. Ayoko kita masaktan. Bakit ba lagi niyong iniisip na kami mga babae madaling masaktan? Kahit hindi ka nagpaalam, naghintay ako. Hindi ka man magbalik, maghihintay pa rin ako. Alam kong iniisip mo, Romano. Sana wag Gusto mo... ko na manahimik. Pero inuusig pa rin ako ng katarungan. Katarungan? Sa tingin mo ba, matatahimik ako hanggat di ko nalalaman kung sino pumatay sa tatay ko? Romano, natatakot ako. Magandang umaga sa iyo, Marina. Magandang umaga din, ho. Ano ho bang atin at napasyal kayo? Wala naman. Napadaan lamang kami kaya't naisipan kong bumati muna at tuloy makiramay sa inyo. Ah, Siya nga pala, natatanda mo mga anak ko, si Bess at si Arguello? Hi. salamat naman at napasyal kayo. Good morning, Alan. Papunta ata kayo sa restaurant nyo eh. Hatid ko na kayo. Wag na. May sasakyan naman kami. Kahit papaano, makakarating din kami ron. Eto talaga si Noni, oh. Kahit kailan. Pasensya ka na, Arguello. Ganyan lang naman talaga si Noni eh. Tara na, Ellen. Sige po, Inay. Oo, mag-ingat kayo. O, Romano, tama pala ang balita ko. Dumating ka na nga pala. Kumusta naman ang pagsusundalo, iho? Marami ka na bang napatay na insurekto sa Mindanao? Hindi naman ako katipunero eh. Hindi nga. Nagbibiro lang ako. Gusto ko lang ulitin sa inyo ang aking pakikiramay sa pagkamatay ng ating mahal at magiting na mayor. At kung ano man ang problema ninyo, huwag kayong mag-aatubilin lumapit. Siya nga pala, iho. Kung kailangan mo ng trabaho, pasyalan mo ako at baka may mabigay kong pwesto. Salamat ho. Oo nga, Papa. Magagamit ko siya. Tumigil ka dyan, Bes. Bueno, hindi na kami magtatagal. At meron pa kaming pag-uusapan ni Mayor Antero. Inay, hanggang ngayon ba ayaw pa rin lubayan ni Santarina ang politika? Abay, balita ko eh. Kakandidato pa yan sa pagkagobernador eh. Malapit na halalan, Romano. Pag-isipan mong mabuti ang alok namin. Mahal namin ang nasira mong kapatid. Sa palagay namin, ikaw lamang ang maaaring makapagpatuloy sa mga naiwan ng iyong nasirang ama. Tinitiyak namin sa iyong aming suporta. Ang hirap po niyan eh. Wala akong karanasan. Tsaka wala akong hilig sa politika eh. Sayang naman ang nasimula ng iyong ama, Romano, kung hindi mo ipagpapatuloy. Alang-alang man lamang sa kanyang alaala. Sana'y paunlakan mong kahilingan namin mga mamamayan Romano. Alalahanin mo, Romano. Sa palagay ko, ikaw lamang ang maaaring makapagbigay sigla at pag-asa sa mga naging tagasunod ng iyong ama. Ang inaalala ko lang ho, baka hindi ko magampanan yung mga pagtitiwala niyo sa akin. Gayon pa man, pag-isipan mong mabuti. Hayaan niyo ho. Pag-iisipan ko ho. Sige, Romano. Oras na magdesisyon ka. Maasahan mong magkikita-kita tayong lahat. Mukhang may
meeting the Abance yata dito. Ipagpaumanhin nyo kung naabala ko kayo. Kagagaling ko lang sa kabilang barangay at napadaan lang ako. Huwag mo na kaming paikutin, Mayor. Sinadya mo talagang dumaan dito. Berong, ano bang masama kung magkita-kita tayo paminsan-minsan? Magkababayan naman tayong lahat, di ba? Magkababayan. Sa araw ng eleksyon. Berong, kung magsalita ka, sinong pinagmamalaki mo, ha? Ako ang alkalde sa bayang ito sa ngayon. Isang bagay na hindi nyo dapat kalimutan. Romano, may kutob ako na maglalaban tayo sa darating na eleksyon. Hindi ka ba nalulula sa responsibilidad na papasukan mo? Hindi gawang biro ang magpalakad ng isang bayan. Pinag-iisipan ko nga ho eh. Dapat. Nakita mo ang nangyari sa tatay mo. Kaming mga politiko, nakataya ang buhay namin sa lahat ng oras. Bata ka pa, Romano. Malayo pa ang mararating mo. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Tatakbo raw ang anak ni Marina sa pagka-alkalde. Yan ang usap-usapan sa bayan, pa. Ano sa palagay niyo? Bilog ang bola, iho. Tanda mo nangyari sa amin ni San Diego. Tinalo niya ako. Kung sa bagay. Pero, iba na siguro ang labanan ngayon, pa. Hanggat narito tayo, walang maaring lumusot kahit sino sa pamilya niyan. Yan ang tatandaan mo. Kaya tigilan mo na yung kaligid mo kay Helen. Pareho lamang kayo magkapatid. Puros kontra tiyempo. Will you stop bugging me? Sinabi ko nang wala ko sa mood. Ayokong pumunta doon. I'll give you one more chance, Bes. Kapag hindi ka sumama sa akin ngayon, alam mo na ibig ko sabihin. Are you threatening me? Wala akong panahon. Ano na naman yon? Isa na namang ex-boyfriend. Ikaw naman, Papa, oh. Baka akala mo hindi ko nalalaman niya ikinikilos mo. Yan ang pangaralan niyo. Huwag ako. Kay Romano, halimbawa. Masama bang tumingin, Papa? Masama. Kung ang tinititigan mo ay isa sa mga San Diego. Ano ba nangyari? Wala, biglang tumirik eh. Wala na yatang gasolina. Ayaw mag-start. Saan ba punta mo? Doon lang sa resort namin, maliligo sana ako. Mainit eh. Ihatid na kita. Pwede? Talaga? Pwede? Oo ba? Thanks.